Tapos, yung pinakang ano sa'min, baka iba yung siomai king na natikman mo. Kasi, yung siomai king kasi, ang daming gumagaya sa siomai king. Minsan ano sila ano mo tawag doon? Tarpaulin sila na siomai, ganun. Hi out there, welcome back. Diba? Siomai. Tarp sila ng siomai king. Pero yung siomai nila, yung mga nabibili sa palengke, kailangan kasi 4 ang flavor ng siomai king. Chicken, pork, tapos yung may seaweed, tapos yung isa is yung may pork with ano naman siya, pork with shrimp. Kailangan 4. Ganon. Protein. Anong protein? Basta yun. 4 yung flavor dapat ng siomai. Eh, dun sa nabibilhan namin na dun sa may Batangas Piera, siomai king siya. So, nag-try kami. Tapos, nung ano sa amin, yung may seaweed, yung black na siomai. Ano mo sa picture? Ganon din yun. Okay lang yun. Lahat naman ng ano may substitute yung ano, yun yung crab stick. Hindi nga literal na meat crab yun eh. Yun, ganon. Tapos, yun. Nung sasabihin ko, kaya mismo hindi. Kasi stocks na siya. Balot-balot na siya kapag kinuha namin sa mismong factory niya. Tapos yun, tapos ang siopaw is 4 din. 4 din. Isang siopaw asado, bola-bola, spicy siopaw, tapos chicken, tapos asado bola-bola. Ganun. Bali 5 pala. So, 5 siya. Bali 4 yung pero yung isang siopaw kasi spicy na asado. Pero mas masarap yung galing sa hig. Yeah. Na ako lang nakakagawa. Ano mga price. Ang hirap naman Sa asado is 60. Buy one take one na yan lahat. Sa bola-bola is 63. Sa spicy asado is 65. Tapos sa chicken is 59. 59, 58. Tapos yung sa asado bola-bola is 65 din. If I'm not mistaken, kasi nagaan na siya. Nag-increase na kasi yung presyo niya. Ang steam sa amin, pero yung process nun is doon na sa factory mismo. Steam lang. Tapos, di ba, halimbawa, ang naglabas ako ng, halimbawa, is nakaubos ako ng 3 balot ng siopaw. Tapos, nagpasok ulit ako ng panibago. Naglabas ako ng ano pa sinabi ko? 3 balot. Tapos, naglabas muna ako ng pang-4 na balot. Tapos, hindi nabili ng hapon ng gabi yung pang-4 na balot bago ako magsara. Lalagay ko ulit siya sa Tupperware. Tapos, lalagay sa freezer. Namagahan, yun yung una ko ulit ibebenta. Ganon. Kaya, pag bibili kayo is, mas maganda if mga matagal nang open yung siomai or siopaw. Saan ko kayo pumili? Bye, eyes. Saan mo na mag-work? Gusto mo lupawos mo namin. Hindi pa. Kasi,
Pero yung ano, halimbawa magluto, ni-recycle. Oo, kasi nga, frozen siya. Hindi pagre-recycle tawag doon. Frozen siya na nire-frozen mo lang kasi nga hindi siya nabenta ng ano. And fresh pa rin naman siya. Tapos once na nagbitak yung pinakang siopaw niya, kasi ibig sabihin nun, overcook. Overcook na siya. Or ilang beses na siya nainit. Ganun yung ibig sabihin ng siopaw. Kaya huwag kayong kukuha or bibili ng siopaw na halimbawa, di ba ang siopaw is makinis yung pinakang outside niya. So once na ang pinakang good morning giveaway, yung pinakang balat niya is may crack na or it's either natanggal na yung ibang part ng balat. Ibig sabihin, ilang beses na siya nainit. Kaya huwag kayong bibili ng ganun. Ay, ba't na? Ang ginagawa namin, nilalagay namin siya sa dispose. Kapag naggagano na, nilalagay namin siya sa dispose. Tapos maminus namin siya dun sa inventory kung magkano yung price at kung ilang pieces. Tapos yun, pwede na namin siyang pwede na yun ipamigay or kainin namin if gusto namin. Pero pwede na ako bitawa. Alin? Ang alin? So, tapos, oo. Oo. Kapag yung pinakang niya is bumitaw na. Di ba nagka-crack yun? Pag crack lang naman, okay lang yun. Ibig sabihin, mga once or twice lang siya nainit. Pasensya ha. Eh kasi nga nag-boss na nga ako ng pinggan. Boss ng pinggan. Boss na ako ng pinggan na kumakain. So, actually hindi pa naman siya totally payat eh. Ayan pa siya oh. Pero maano na siya. Nag-i-improve naman na. Since nga tumaba nga ako, di ba? So, yun. Warian. Wala naman problema sa kilikili ko. All goods naman ako sa kilikili ko. Sa siomay may sa siomay lang talaga may problem. Sira ulo. Dry yung siko ko. Feeling ko si Animalia talaga yan. Habit. Si Habit to. Lang ako sa iyo. Rinig ba ako? Habit. Rinig ako? Ilan mo ka? Sabi na nga ba eh. Ikaw lang kasi laki nakakapansin ng kilikili ko. Kaya sabi na si Habit eh. Pwede mag-request? Ano? Dilat ka ng napakalaking dilat ng mata mo. Dali. Tapos ngiti ka. Ayun, kamukha mo yung kamukha yung siba ko ng isang. So, kamukha kayo. Si Bibi. Makakansya kayo. Tsaka, kanina kwarto yan, Paul? Ba't maganda yung pintuan? Wow, pasensya ka na. Pasensya ka na kung ano lang yung meron ako sa bahay. Alam mo yung sikan ko. Dagdag income. Kasi si Marcos kasi is may sakit. Ngayon? Nung alis ko. Ano sakit niya? Sumasakit na naman yung tiyan niya. May kasi yun, may ulcer. Hindi ulcer. Ano ba tawag doon? Mataas ang bakterya niya sa dugo. Gagi, delikado yun. Nasa dugo na. Sa dugo. May bakterya siya sa dugo. Sino ka-bakterya? Tapos may UTI siya. Tayo na mahirap kasi yun pag nasa dugo na. Usually pag ganun ginagawa lang nila,
Yung, alam mo yung pampurga sa ano, sa TB, Mm. yung TB meds, yun ang pinaprescribe nila pag gano'n eh. Kaso na sa dugo, paano nagka-bacteria sa dugo? Hindi ko alam. So, yun yung sabi nung nurse sa amin, kasi Ba't yung na-hospital nurse kasi, nagsabi sa inyo, hindi yung doktor? Okay nang inagita. kasi nga, nasa public hospital lang kami, tapos ninaano lang ng doktor kung ano yung pinakang, ano, wala din kasi ako no, nung nagsabi yung Kaya pinakang, hindi trabaho ng nurse yun. ano. Tapos na-hospital kasi si Marcos noong February 14. Hanggang 14 nandun kami sa hospital. Siguro mga 1 week. Nandun kami. Nagtatampisaw ba siya sa mga baha-baha, ganon, or Hindi. like, Since may bata siya nakakain siyang talaga. madumi? Since mahilig siya magsubo ng kamay. Or ng laruan, ganun, nung bata Wala siya. naman masama. Yung iba nga ethics pa sinusubo, di man nagkakabakterya. Diba? Tapos, nung bago ako umalis, sumasakit na ulit yung tiyan niya. Tapos, nung nandun na sa bahay yung service na sinakayan ko, pagka, ko kay Marcos, nilalagnat na siya. Hindi naman ako Di ba pag ganun, dapat pag recurring na siya, dapat unang senyalis pa lang pinapadala mo na sa doktor, ay sa ospital. Hindi, kasi tinatanong ko naman si Mami. Sabi ni Mami, hindi yan, ano lang yan. Kinabag Well, lang yan. gamitin mo, Madami kasing kumain. gamitin mo yung judgment mo, man. Huwag ka ano, Eh, buhay na yung ato pa man lala, pinag-uusapan. di ba kinuha nila sa bahay. Yung kapatid kong lalaki nag-aalaga, yung sumunod sa akin. Di, saka bigo, alagaan niya muna si Marcos, wag na muna siyang magbukas ng bilyaran. Di, ginawa. Ngayon, sinundo ni Kuya si Marcos, pinasundo daw ni Mami. Tapos, nabalitaan ko, nandun na naman sa kamag-anak ni na Marcos. Sa kapatid ng tatay ni Marcos, si Marcos. Pinasyal daw, pinasyal. Sabi ko, ba't mo Iniwan doon. pinahiram? Sabi ko kay Mami, ba't mo pinahiram? Kita mo may sakit yung bata. Sabi ko, tapos saka na naman nila isasoli kapag malala na naman. Kasi ganun yung nangyari nung February. Hiniram nila 1 week sa kanila. Tapos nilalagnat na pala ng 1 linggo. Hindi nila sinabi sa amin. Tapos binalik nila sa amin, malala na si Marcos. Nakakailang suka na. Kaya nga dapat ipa-hospital mo na kagad eh. Dapat ginagamit mo, judgment mo. Tanong mo sa mama mo. Pero saka ka nang mag-explain kung bakit mukha mo dinala. Pag-uwi ko, doon ko pa siya masikaso ulit. Nagigigil ako sa mga takbo ng utak ganun. Yung mga nagni-neglect ng kalusog. Yung health, na yun, nakaka-bad trip. Ako din, nababad. Tapos sabi ko kasi kapag daw lalong binaby, lalo lang daw magkakasakit. Sabi ko, halip ka ako na pinagpahinga mo yung bata. Sabi ko, hinayaan mo mamasyal, kita mong may sakit. Takin na ginawa pang kasalanan ng bata ang poche. What the fuck? Kaya naiinis ako. Sorry. Kaya kaya wala akong amor kay Mami kasi hindi siya marunong magkalaga ng bata. Pagdating sa ganyan. Nag-away nga kami kagabi. Nahaway ko ulit siya. Hindi, iniisip mo kasi syempre, iniisip nun palagi. Lalo na may mentality mga Pilipino na shit, gastos na naman. Oo. Kaya na binabaliwala nila. Tapos alam mo ba, di ba na-hospital nga siya, si Marcos noong February. Yung mga 14 hanggang 14, nandun na kami. 15, 16, Sabado at Linggo. Tapos gusto ni Mami, daw kami doon, magpa 10 days sa ospital. Kasi wala daw siyang pambayad ng ospital. Sabi ko, ang gusto mo, hanggang dito kami. Tingin mo, magbantay ng bata ka ako dito na nagwawala tuwing tuturukan. Hindi ka ako nakakapagod yun. Yung kako kada 30 minutes, may papasok sa kwarto para mag-check. Kahit ako dalawa kaming nagbabantay ni Paula, gusto niyo talaga. Doon muna kami. Kaya pinampun muna kami dito. Bakit gusto niyo na doon kayo? Kasi nga, wala nga daw pang bayad pa sa ospital. Sabi ko, kung inaasikaso mo yung sa PhilHealth, sabi ko gano'n. Sabi ko, hindi pwede ka ako dito. Sabi ko gano'n. Hindi ka ako magbantay dito. Buting ka ng 10 days diyan. Nakatingala ka diyan sa Kisame. Hindi ko alam kung sa Pilipino lang yun. Siguro sa ibang lahi mayroong ganun din naman. Pero laging
Like, ang irrational nila mag-isip pag about na sa iba. Pero pagdating sa kanila, gusto ginagawa lahat para sa kanila. Yung Mm. nagagalit pa. Oo, Naiinis ako ganun. sa ganun. Ganun si Mas mami. lakas pa magpaawa kapag sa kanila na nangyayari. Ganun si mami. Alam mo ba si mami? Para lang pagalitan kami ng tiyahin ko. Sabi ni Mindoro, yung pinaghatidan ko kay nanay. Ang Mhm. gusto niya mangyari, nagsumbong siya sa tita ko na hindi daw kami natulong pinansyal, hindi daw ako nagbibigay, may trabaho daw ako, hindi daw ako natulong pinansyal, gano'n. Kanina. Kanina. Sa kanya, kay mami. Nasabi ni mami sa tiyahin ko, yung tiyahin ko nagalit sa akin. Tapos binungangaan ako nung uwi ko doon sa Mindoro. Ano Ba't yun? kinalaman mo doon? Wala kang responsibilidad sa magulang mo, Kaya guys. nga, yun yung sabi ko sa kanya. Tapos ano, No, yan daw, hindi daw ako natulong, ganto ganyan. Sabi ko, nung hindi natulong, sabi ko, halos lahat ka ako ng gastusin kay Marcos, nasa akin, nadedepak ako yung bata. Sabi ko, napasok ni kako uniform ni isang pares ng medyas, hindi ko hiningi sa kanya. Eh, anak pag niya hindi yun. kasi napupunta sa kanila yung ginhawa, hindi na counted as tulong. Kaya nga, di ko. Tapos ang Hindi gusto ka. pa, nung isang araw bago ako umalis, pumunta sa bahay. Eh, nag-message, tumatawag siya sa akin that day. Kaso umaga. Tumatawag siya sa sabi, tas hindi ko sinagot. Tas nag-message siya kay, sabi niya. Sabi ko, po, sabi, pahinging 1K, ganon. Hindi ko ni-replyan. Tapos nagulat ako nung hapon nasa bahay. Tapos sabi ko, hindi kayo nagdalang ulam. Ilang araw na kaming walang ulam dito. Inaasa na lang kami sa tong ng bilyaran. Sabi ko, ilang araw na kaming itlog ulam. Ginayong inunahan ko na. May ganun ka rin palang ugali eh. Lakas mo mang gaslight eh. Hindi, Kaya pero pala big host ka eh. tunay naman kasi talaga na wala ako dun, wala Ano ka. naman masama kung araw-araw nang may itlog ang ulam? At least may ulam pa rin. Eh kasi nga, Basta kapag may hindi mo ganun. siya inunahan ng ganon, pipilitin Kaya at mo siya. pipilitin ka niya. Huwag kong bababa yung sarili mo sa level niya. Kaya, Marami kang kaya minsan, sumula. naano ako Walang na, bababa. bakit, basta, lahat ng hirap kako, pinapasa niya na sa akin yun. Tapos Pero sabi huwag niya, ka magaganti. tapos ganito pa, naabutan niya ako na nakahiga. Abutan niya ako nakahiga. Sabi ko, ang sakit man din ng ulo ko. So, iniinda ko yun sa kanya ha. Sabi niya sa akin ganyan talaga pag laging nakahiga. Sabi ko, wow, para naman kako wala na akong karapatang humiga eh. Sabi ko, ngayon lang kako ako humiga ng matagal. Kako, lagi kako ako Dapat nakalive. ginawa mo dun, tinapon mo na yung kama sa labas. Sabi mo, ayan o, okay ng ina mo ka mo, huwag nang hihiga kahit kailan. Tangin ng shit. Sira ulo. Hindi nakakaiyamot. Alam mo yun, yung naabutan ka lang niya ng isang beses na nakahiga. Noon lang kasi siya pumunta sa bahay ulit na ngamusta sa Hindi lang naman mama mo ganun. Eh, toxic talaga ng mentality ng yung lalo na pag pero mo pati ekonomiya, pati gobyermento, ganun yung nangyayari. Laging nakaasa sa ibang bansa. Yung mayaman yung bansa, pero yung mga mamamayan, danghihirap pa rin. Kasi ganun mentality nila. Alam nakakaiyamot pa doon, alas 12, nung nasa Mindoro kami, nabalitaan ko lang nung uwi namin. Nung alas 12 na ng gabi, andun yung panganay na anak niya, kay Kuya Marvin, sa tatay ni Marcos na namatay. Andon, nasa munisipyo daw silang dalawa ni Marken, kasama daw si Mami. Sabi ko, bakit? Sabi ko, nangyari. Sabi niya, nag-away daw si Mami, tsaka yung bago. Tapos nakita daw nila may dugo daw si Mami sa kamay, ganun. Nag-away. Pinunit daw ni Mami yung mga papel ng lalaki, ganito, ganyan. Tapos sabi daw nung bago ni Mami na, di niya na daw ihahatid sundo sa school yung kapatid kong grade 7. Ba't Tapos, nadamay yung bata? kaya nga, hindi ko nga din alam. Tapos sabi ko, bakit ako idadamay? Tapos sabi, wala daw anak niya na natulong kay Mami. Sabi daw nung bago. Sabi ko, Anong ginagawa ko yung investment? tuwing naghihirap na lang daw si Mami. Lagi na lang daw siya yung nandun. Siya daw yung laging nakaano kay Mami. Basta yung sinusumbat niya sa amin yung hirap niya, nakasama si Mami. Sabi ko, bakit? Ano mo si Mami? Di ka ako kayo magkasama sa di kayo parang mag-asawa na din naman kayo. Papel na lang kako ang kulang. Happy kong gano'n.
Tapos sabi ko, So, dun sa lalaki niya, sinabi mo yun. sabi ko sa lalaki niya. Sabi ko, kaya wag mo isisisi sa amin yung hirap nyo. Kasi kayong dalawang magkasama. Sabi ko, ano, pag sarap, Totoo. kayo-kayo. Pag hirap, ibibintang nyo sa amin. Sabi ko, Bakit kayo binibigyan ng responsibilidad na mag-alaga sa kanila? Eh, dapat sila yung nag-aalaga sa inyo. kaya nga, diga. Kaya sabi ko, Ay, sabi, nung pagkadating ko, sabi ko kay mami, anyari sa inyo? Sabi ko, nabalitaan ko. Sabi ni mami, kita ko, nandun sa may sopa, naglalabing-labing yung dalawa nung pag-uwi namin. Tapos nung kita nung lalaki na dumating ako, kasi takot nga sa akin yung ano, kasi alam niyang maldita ako. Pumasok sa kwarto. Tapos sa akin pinababayaran yung kuryente, 3,000. 3,000. 5,000 yung kuryente, kukulang ko lang na 6,000. Sa akin pinababayaran yung lalaki halos Kanino ba lagi yung naka-aircon. Kanino ba yung bahay? Ha? Kanino yung bahay? Inuupahan nila. Ang upa sa bahay, Ikaw na kamo 1,000. magbabayad ng lahat, pero alis na kamo sila doon, bahala ka. Bahala kamo sila doon. Alis kamo sila. Kaya Wala bang trabaho yung lalaki? Wala. Tagahugas Ano na yun? namin ng pinggan. Minsan tatakbuhan pa ang pinggan. Ay, nahuhututan ng nanay mo, men. Tapos nanay mo, hayok sa, siya, parang hayok siya sa attention ng lalaki, kaya hindi siya makahindi. Nahuhututan Parang ng- ganun yung nangyayari. Tapos alam mo ba, di ba may hinuhulugan si maming tricycle? Tapos ngayon yung tricycle, binenta niya. Pinabatak niya yung tricycle, tapos binenta niya yung yung sidecar. Tapos kumuha ng bagong hulugin na Bridgman na motor kasi daw sabi ng lalaki. Para daw nakamotor na lang sila. Sip-sip ko, maganda nga yung tricycle para pag namamalengke sila pang bili ng mga yung paninda. Ang diskarte ng lalaki dyan is Alam mo bakit nagpabili ng alam mo bakit nagpano ng motor? Kasi si kuya is Mga nakamotor. tropa niya. Oo. Nakikita-kita niya. Mga tropa Yung kuya niya, ko kasi is nakamotor. may hinuhulog ang motor. Oo. Bagay pala sa'yo pag nakashort ka na pang lola, no? Dito pang lalaki, pang babae ito, mahaba lang. Sabi ko pang lola. Sabi ko pang lola. Hindi pang lalaki, pang lola. Pang babae. Kaya mag-short yung mga lola eh, pag nagwawalis sa labas sa madaling araw. Okay lang. Hindi kasi masyado nagsha-short na maikli. Bakit? Depende lang. Mataba rin singit. Hindi Lagi hindi. Ma-allergyhin kasi ako. Lalo na pag naglilinis Sa singit? ng bahay. Hindi, yung legs ko. Ay. As in lahat ng skin ko. Ma-allergy sa alikabok. Naglilinis kami. So, hindi siya pwede ma-expose sa alikabok. Kasi Ang lupit mo nagpapantat pala siya. maglinis, no? Legs mo yung pinanglilinis mo. Hindi, syempre yung Maangas. alikabok. Yung alikabok, syempre, didikit yan sa balat. Ikaw naman. Para Hindi kang ka naman Pwede ba yun? Ma-allergy? Baka na-allergy ka sa alikabok kasi nasisinghot mo. Hindi. Pati kapag halimbawa is Unless, may unless na may sugat ka yata, hindi pasok sa katawan mo yung alikabok eh. hindi kahit lang, halimbawa nagwawalis ako tas malikabok. Basta na-expose yung balat ko, siya, mag-start na siyang mga tas kumakalat siya. Urticaria. Okay. Na ano mo nga yun, na-i-inhale mo yun. Paano may inhale sa balat nga ni? Gagi, hindi naman lahat ng allergic reaction, porket doon na nga doon na nagsimula, nag-trigger yung, mo. Hindi lahat ganun. Tapos kahapon, para akong mahihimatay sa sobrang kati ng buong katawan ko ng aking braso, ng legs ko, kasi nag-open kami ng parcel. Alam mo yung parang cart siya. Cart na yung bit-bitin sa mga condo. Vaccinated ka ba? Hindi. Wala nga akong turo kahit na Okay. yung balat na gano'n. Mas maganda yun. Mas maganda yun pag hindi ka, kasi mas sanay pa, mas alam pa ng katawan mo gagawin pag may foreign na pumasok na sa katawan.
Ganun. Tapos, di kahapon,